buwan ng Disyembre taong 2022 nang huli kong silipin ang kalsadang ito at makikita naman natin na hindi pa natatapos ang bahaging ito dahil kailangan pang bawasan ang napakataas at mabatong portion nitong kalsada. Siyam na buwan na ang lumipas, ngayon ay nandito tayo muli upang tingnan ang kasalukuyang sitwasyon dito sa nasabing kalsada. Kaya samahan niyo po ako at silipin natin kung ano na nga ba ang development sa inaabangang shortcut o bypass road, itong nasabing Tigbao-Pulac-Santa Fe Bypass Road. Good morning mga ka-Spidermax! Ako na naman po ang inyong Spiderman ng Palo, si Ruel Militante. Kumusta po kayo? Ayan, so sa lahat ng mga inaabangan na kalsada ay ito pong Tigbao-Pulac Road ang madalas na itanong sa akin kung ano na nga ba ang update. Nakailang beses na po natin itong dinaanan at malaki na po ang ipinagbago. Kamakailan lang ay may nakapagsabi sa akin na malayo na raw itong naayos or napapababa na bahagi ng kalsada na ito. Yan po ang ating sisilipin sa araw na ito upang magbigay update tayo o maihatid ko sa inyo kung ano ang kasalukuyang sitwasyon at development sa kalsada na ito. So mula dito sa Santa Fe ay maglalakbay tayo ng mahigit 8 kilometer papunta doon sa construction site. So tara, let's go! Sa may highway ng boundary ng Alang-Alang at Santa Fe ay kitang-kita po yung bakas ng bagong pagkagawa ng kalsada. Dati yung nakikita lang natin is yung bandang gitna o pinakatuktok ng bahagi na yon. So ngayon ay kitang-kita na yung pababa na bahagi o portion nitong bundok na ito at malaki na talaga yung ipinagbago.
So mula dito ay natatanaw natin itong bahagi ng bundok na ito at yan na po yung sinasabi ko na hanggang dyan na po yung inaabot na nagawa sa kalsada na yan. Ayan. So malapit na po tayo sa construction site nitong boundary ng Santa Fe at Tacloban. So ito na lang po yung bahagi na yan ang inaayos gawa nung masyadong matarik yung bahagi na yan. Kaya ang ginawa nila is pinababa pa o pinapatag pa yung ilang kilometro na bahagi na yan. So mga mahigit 1 kilometro pala yung portion na ito na binawasan. Ayan, napapansin ninyo ay marami na pong mga sasakyan ang dumadaan dyan sa bahagi na yan gawa nung nagbibigay na ng daanan itong mga construction worker. Alas 5 na ay pwede nang makadaan ang mga motorista dito sa bahagi na ito ng kalsada na ito. Ayan. So ayon sa aking nakausap ay aabot ng mahigit 3 metro yung ibinaba nitong kalsada na ito. Dati ay talagang matarik ang bahagi na ito. Ngunit dahil binawasan ang lupa dito at ginawang 6 lanes dahil napakalapad po ng kalsada. Ayan, no? So mapapansin natin ay merong kanal dito sa bahagi na ito. Ayan. So yan po ang proper o talagang maayos na paggawa ng kalsada dahil karamihan sa mga nakita ko na mga kalsada ay wala pong kanal sa gilid. Kaya ang tendency, yung tubig galing sa mga bundok o kung saan man galing ay tumatawid mismo sa semento. Kaya yan po ang dahilan kung bakit nasisira ang kalsada. Ayan. So dito ay meron silang drainage na kung saan ay yung tubig ay hindi makakatawid sa kalsada.
sir, ang pangalan sir? Samuel. Samuel, ayan. So, last na pagpunta ko rito, hanggang doon pa lang. So dito, mga ilang buwan ba ito bago na umabot hanggang dito? Matagal-tagal dito. Inaasahan ng mga motorista ay talagang 100% na madaanan itong kalsada na ito. Siyempre, dahil hindi naman ganon kadali ang paggagawa ng kalsada dahil dito may mga bato na nadadaanan. So, anong ginagawa dito pagka may matigas na bato? Anong ginagawa dito? Binibreaker. Binibreaker? Anong ibig sabihin sir ng binibreaker? Mga bako din yung boss. Yung breaker lang. Breaker lang. Oo. Sa tingin ko ay hindi na ito aabot ng mga 1 taon. Oo. Hanggang doon sa bahagi na yon ay posible ay maayos na ito. Kasi dito sa bandang kaliwang bahagi ay may semento na. So ilang na lang mako-connect na yan dyan. Hanggang doon sa pababa ay hindi na gaanong kalayo. So yun po mga ka-Spider Max, yun po ang naging kaganapan dito sa Tigbao-Pulak Bypass Road at pansin naman natin na madadaanan na po itong kalsada na ito. Yun nga lang sa tuwing mga oras na hindi sila gumagawa dito sa kalsada. So from 8 AM to 5 PM ay hindi po makakadaan ang mga motorista. Ngayon ay malaya silang nakakadaan dahil alas 5 pasado na po kaya paabot-abot ang mga dumadaan dito ng mga motorista. So malaking bagay din po na bukas ito para sa mga motorista sapagkat hindi na kailangan lumayo or hindi na kailangan umikot doon sa Marasbaras portion o Kaibaan portion dito sa Palo. Diretso na po mula dito mismo sa may Tigbao, dadaan ng Salvacion, dito sa Pulak at San Isidro, then Santa Fe proper na po. So malaki po ang mababawas na oras at fuel sa pagbibiyahe. At isa pa pala ay may iwasan natin ang ganitong oras ng traffic. Ayan. So ganitong oras ay rush hour na po pauwi. So yun po ang mga naging kaganapan dito sa Tigbao Bypass Road. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel. At kung ikaw naman ay bago lang sa channel na ito ay huwag kaligtaan na mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video at vlog. Ayan, so maraming salamat po hanggang sa muli. Bye-bye.